Ang lahat ay malugod na tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehova. Kasama na ang ating mga kapatid na nasa Zoom at mga bisita. Bueno, para pasimula ng ating pagpupulong sa umagang ito, tayo po ay aawit sa song number 111. Ito ay may pamagat na mga dahilan ng ating kagalakan. Ito ay halaw sa aklat ng Mateo, Kabanatang 5, mga talata ay 12. Kung kuminyinti sa ating mga kalagayan, paisuyo na tayo ay tatayo at sundan natin ang himig ng ating musika. Muli malugod na tinatanggap ang lahat sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehova. Bueno, tayo po ay makapakinig ng isang napapanahong paksa sa umagang ito. Ito ang kanyang paksa. Maaari niyo pong isulat, mga dahilan ng ating kagalakan. Ulitin po natin, mga dahilan ng ating kagalakan. Ito po ay ipapayag sa atin ng ating kapatid, buhat pa sa Bulacan Circuit number 2. Ipapayag sa atin ito ni Brother Georgine Bautista. Brother Bautista, handa na po kaming makinig. Naalala niyo pa ba yung masayang awiting pangbata? If you're happy and you know it, if you're happy and you know it. Pero may nakakapagtaka sa awit na yon. If you're happy and you know it. May time ba na hindi mo alam na masaya ka? O sumasabay ka lang sa saya ng iba? Aminin natin o hindi, kailangan natin ito. Pag sinuri yung biology natin, nakadesign tayo na umasam ng kasiyahan o masiyahan. May tinatawag sa utak ng tao na reward system, yung dopamine pathways. Nag-activate ito pag nakakaranas tayo ng kasiyahan. Pinapakita nito na yung paghahanap ng kaligayahan nakaugat sa physiolohiya o sa psychology ng isa. Halimbawa, mayroong tinatawag na hormone, yung serotonin at oxytocin. Lumalabas ito kapag masaya tayo. Ibig sabihin, nakaprogram talaga sa atin na maging masaya.
Kaya hinahanap natin ito lagi, hindi ba? Kaya lang mapanganib at mahirap ang sitwasyon ng buhay sa ngayon. Lalo na nakaraan lang, nagsimula na naman ang gyera at inaalala ng marami kung aabot ba ito sa atin. Wala mang gyera dito, ang dami ding mga problemang kinakaharap ang bawat isa sa atin. Kaya naghanap ng ibang paraan ang marami saan nahanap ng tunay na kagalakan. Tingnan natin ang larawan kung saan nila ito hinahanap. Mapapansin natin sa larawan, yung una, nakapokus sila sa sarili nila, pagpapaganda. Siyempre naman, iba din ang pakiramdam kapag binati ka na, uy, ang ganda mo ngayon kumpara nung nakaraang linggo. Uy, mas gwapo ka kumpara kanina. Hindi ba iba ang dating nun sa'yo? Masaya ka? Kumusta naman yung isa, yung sa gitna? Nag-focus naman sila sa pagkakamit ng mga bagay na inaalok ng sanlibutan. Magandang relo, magandang sasakyan, at iba pa. Kaya, yan ang gusto nilang makamit. At pag meron na sila nito, saya nila, lalo na kung ikaw lang ang meron nito, na ipagyayabang pa nga. Kumusta naman yung dumadagundong na music kasama ng party? Di ba para sa ilan, napakasaya nito? Nababanggit pa nga ng ilan na ito ang buhay. Pero lahat ng yan, pansamantala lang. Halimbawa, matapos kang gumastos ng malaki para gumanda ang kilay o anuman sa ating itsura, wala nang bumabati sa iyo na parang mas gumanda ka. Wala na, normal na lang. Paano kung yung mga gamit na gusto mo, karaniwan na lang nabibili ng marami? Maghahangad ka ulit ng iba pa. At paano pag huminto na yung dumadagundong na music? Lahat ng yon, pansamantala lang. Hindi ito nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Kaya tumatawa lang ang marami, pero nauuwi din sa pamimigati. Maganda siguro maunawaan natin, ano ba ang tunay na kagalakan? Saan ba nakadepende ito? Para sa ilan, nakadepende ito sa kasalukuyang kalagayan mo. Halimbawa, kung masaya yung mga kasama mo, masaya ka. Pag malungkot na yung paligid mo, malungkot ka din. Kung susuriin, kung ganun ang kagalakan o definisyon ng pagiging masayahin, pwede nating ilarawan sa isang lasenggo na tawa ng tawa dahil umepekto yung alak. Pero pag wala ng epekto yung alak, titigil na siya sa pagtawa, malulungkot, maalala ang problema, at luluha na. Kaya yung pansamantalang kasiyahan, hindi tunay na kagalakan. Ano ngayon yung kagalakan? Binigyan ito ng katuturan, isang masidihing damdamin na nasa puso. Emosyong idinudulot ng pagtatamo o pag-asam ng mabuti. At sa unang Tesalonica 1:6, idiniin na ang kagalakan, pagiging maligaya, kaaya-aya man ang sitwasyon o hindi. Halimbawa, yung mga apostol, naalala natin, pinagpapalo sila doon sa Sanhedrin. Pero sa ulat ng Gawa 5:41, yumaon sila mula sa harap ng Sanhedrin na nagsasaya. Kakaiba yun, bugbog sarado, pasa-pasa, sugatan. Pero bakit iniulat ng Biblia na masaya sila? Hindi nangangahulugang buti na lang pinagpapalo tayo, no? Hindi nila kinatutuwa yon, syempre. Ang kinatutuwa nila, yung pananatili nilang tapat. Kahit mahirap ang sitwasyon. Tandaan natin, hindi tayo pinanganak na mayroong kagalakan. Hindi ito otomatikong taglay natin. Napansin niyo yung baby pag pinanganak, pinapalo para umiyak. Siyempre, para magsimulang lumanghap ng hangin. Meron ba kayong alam na baby nung pinalo, tumawa? Kung sakali mang ngumiti ito, pambihira yon. Pero hindi yon emotional. Ang tawag ng science do reflexive. Hindi siya emotional. Kasi yung kagalakan, nakakamit yan ng isa, lalo na sa paraan ng pag-iisip niya.
Alam natin yung kagalakan, yung tunay na kagalakan, ay bahagi o pangalawa doon sa katangian ng bunga ng banal na espiritu, di ba? Pag-ibig, tapos kagalakan. Kaya kung ire-request natin ito o kung meron ka nito, walang problemang hindi mo kayang harapin. Kasi katangian ng bunga ng banal na espiritu. Di ba yung banal na espiritu ang ginamit ni Jehovah para lalangin ang universe at lalangin ka? Harapin mo yung mga problemang dinadaanan mo ngayon. Yan ang kailangan natin. Pansinin yung larawan kung paano ito nakakatulong. Kapag taglay mo yung tunay na kagalakan, kahit anuman dinadaanan mo, masaya ka. Napansin niyo ba yung lalaki kahit nasa wheelchair siya? Bakit kaya masaya siya? Pinahalagahan niya yung maliliit na mga bagay. Pagdalaw kaya yan ng ate niya o kapatid niya, asawa niya. Pwede siyang mag-focus sa sitwasyon niya at malugmok sa kalungkutan. Pero dahil meron siyang tunay na kagalakan, kahit hindi maganda yung nararanasan niya, natitiis niya. Sa Kawikaan 17:22, may magandang binanggit. Kawikaan 17:22. Pansinin niyo yung magandang gamot na nakakalimutang i-take ng marami. Sana na i-take niyo to kanina pagising niyo. Ano yon? Kawikaan 17:22. Ang masayang puso ay mabisang gamot, pero ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas. Mabisang gamot. Hindi nagbibiro si Jehovah sa mga pangungusap na to o masasabing hindi totoo. Katunayan, nasabi pa nga ng medicine, yung laughter is the best medicine. Pero isang mga awit ang umawit pa na kapag may problema, tawanan mo. Paano kaya kung meron kayong kakilala sa komunidad nyo, ang daming mabibigat na problema, tapos nakita nyo sa kanto, tawa ng tawa? Ano kaya yun? Iba na yun. Kaya sabi dito, hindi masayang mukha, masayang puso. Masayang puso, hindi mukha. Kasi yung tunay na kagalakan, karaniwan ay papakita sa mukha. Pagngiti, pagtawa, paghalakhak, pero hindi laging ganun. Ibig sabihin ng masayang puso, hindi nawawala ng pag-asa. Malalim ito. Minsan kahit hindi ka ngumingiti, masaya ang puso mo, hindi ba? Sabi ng kausap namin sa Bataan at sa Bulacan, ano pong sikreto ng masayang puso nyo? Ano po yun? Kasi may commercial ng McDo. Isa pa? Hindi. Panginoon, tama. Parehas po tayo. Yan ang tumutulong sa atin na maharap ang mga problema. Kaya, lagi nating i-take yung the best na medicine. At maganda din nagagawa nito pag umiinom ka ng gamot. Di ba, nabanggit kanina, nagre-release ng mga magagandang hormone para madaling ma-absorb yung mga gamot. Literally. So pag-usapan natin ngayon, paano tayo magiging mas masaya? Kasi yan yung gusto nating bigyang pansin. Paano tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan? May 3. Pwede nating i-note yung 3 ito. Basahin natin yung una. Kawikaan 15:15. Dito nagmula o makukuha yung unang paraan para mas maging masaya. Kawikaan 15:15. Kung mapapansin nyo, kung nakita nyo na, Kawikaan 15:15, laging pangit ang araw ng napipigati, pero laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Pambihira yung teksto na ito, napansin nyo po ba? Laging pangit ang araw ng napipigati. So anong gustong bigyang pansin dito? Gusto nating idiin. Gusto natin yung pangalawa. Laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Kahit malungkot, masaya. Laging merong dahilan para maging masaya. So ang gustong idiin nito, una, mag-focus sa positibong mga bagay. Yun ang gagawin natin. Mag-focus sa positibong mga bagay. Ano bang ibig sabihin nun? Tandaan natin yung pagiging negatibo, uubos lang ito ng lakas na kailangan natin para maayos yung mga problema o hinaharap nating concern sa buhay.
Magbigay tayo ng example. Si Julissa, sa isang karanasan. Malungkot ang buhay niya nung bata. Nung bata pa siya, lasenggo ang tatay, mahirap ang pamilya, palipat-lipat sila ng tirahan. Pero anong nakatulong sa kanya na mag-focus sa positibong mga bagay? Ang Biblia. Tinulungan siya nito na ayusin yung outlook o pananaw niya sa buhay. At sabi niya, dahil doon, nauunawaan niya na kung bakit ganon ang ugali ng ibang mga tao. Kaya tulad ni Julissa na napatibay ng Biblia, maganda, suriin din natin ito. Matutulungan ka ng payo ng Biblia na maging positibo. Magagawa din natin na sikaping palitan ng positibong mga bagay ang negatibong naiisip natin. Paano natin gagawin yon? Una, maganda na aminin natin sa sarili natin, anuman yung status, kasarian, o kalagayan ng buhay natin, meron at meron tayong negatibong kaisipan. Sasagi at sasagi yon. Anong magandang gawin? Pangalawa, alam nating meron tayo nito, ituwid ang negatibong kaisipan. Halimbawa, kung meron kang ganitong mindset, wala na akong nagagawang tama. Lalo na kung lagi kang napagsasabihan, napapayuhan, wala na, kayo na lang. Yun yung negatibo. Baguhin natin. Pwede mong sabihin, katulad lang ako ng iba. Marami akong nagagawang tama. Subalit nagkakamali rin ako. Pangatlo na pwede nating gawin. Sikaping alisin yung nakayayamot na kaisipan sa isip natin. Kasi yung negatibong kaisipan, parang iba ding mga kaisipan tulad ng paggawa ng krimen o paggawa ng masama. Di ba pag meron tayong kaisipan na gustong gawing masama, inaalis natin yon. Ganon din yung negatibong mga kaisipan na nagiging dahilan para malugmok tayo sa lungkot. At yung pang-apat, maging abala sa isang bagay. Isang bagay na makapagpapatibay sa iyo. Sabi ni Dr. Maxwell Maltz, kung pornograpo, pinapatugtog mo ay musikang ayaw mo, yung malungkot. Halimbawa, matudnila. Lungkot nun. Hindi mo pwedeng pasayahin habang usumaya ka, habang yung pa rin ang music. Kailangan palitan mo yung music. Ganon din yung kaisipan. Palitan ang plaka na pinatutugtog, palitan yung music ng masaya. Natutulong sa iyo na mabago ang pananaw sa buhay. Sa broadcasting natin, kung napanood nyo, napakaganda ng paalala tungkol doon. Inilarawan sa kwarto. Ang ganda nito. Pwedeng sa bahay nyo, merong kwarto na yung kabataan mo, kwarto ng malungkot na karanasan. Huwag kang pumasok doon kasi lagi mo lang maalala yung malungkot na mga bagay. Doon ka sa kwarto na masaya. Yun ang tinuturo sa atin para maging positibo. Pangalawa na pwede nating gawin para maging masaya, maging mapagpasalamat. Pansinin yung binanggit ng unang Tesalonica 5:16. Tingnan natin, unang Tesalonica 5:16 hanggang 18. Kung nakita nyo na, ito yung sinabi. Unang Tesalonica 5:16 hanggang 18. Lagi kayong magsaya. Lagi kayong manalangin. Sa 18, magpasalamat kayo para sa lahat ng bagay. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na kaisa ni Kristo Jesus. Napansin nyo? Lagi kayong magsaya, lagi kayong manalangin at yung sinabi sa 18, magpasalamat kayo. Maging mapagpasalamat. Malaking bagay yon para maging positive din tayo. Appreciative, ika nga. Kaya subukan mong gawin ito. Araw-araw, mag-isip ng 3 bagay na pwede mong ipagpasalamat. Pero may matututuhan tayo sa isang kabataang si Abigail, 12 years old. Sabi niya, sa tingin ko, si Jehovah ang dapat nating pasalamatan higit kanino man. Tama naman, di ba? Sa bawat pagkakataon, magpasalamat tayo para sa mga regalong ibinigay niya sa atin. Minsan, may narinig akong magandang paalala. Paano kaya kung pagkagising natin bukas, ang ibibigay lang ni Jehovah yung mga bagay na ipinagpasalamat natin ngayon?
Imagine nyo nga naman, no? Alam ba, pinagpasalamat nyo lang, pagkain. Salamat po sa masarap na pagkain. Bukas, pagkain lang, walang masayang pamilya, walang paglilingkod, at iba pa. Kaya isipin mo na yung maraming bagay na ipagpapasalamat mo para bukas ibibigay ulit ni Jehovah sa iyo. Kapag tayo ay mapagpasalamat, maunawaan natin ang halagang na idudulot nito. Naalala ko yung isang anecdote na akda ni James Kirkwood sa aklat na There Must Be a Pony. Ito ay tungkol sa motivational na aspect ng kahalagahan ng pagiging positibo o mapagpasalamat. Merong dalawang anak, yung tatay. Yung isa, pessimist, laging negative. Yung isa naman, optimistic, laging positive. Nilagay sila sa magkahiwalay na kwarto. Yung pessimist, yung laging malungkot, nilagay sa kwarto na puro laruan. Lahat ng klaseng laruan nandoon na. Yung isang bata naman na optimistic nilagay sa kwarto na puro dumi ng kabayo. Ano kaya mangyayari? Yung pessimist kaya, yung laging negative, sasaya na kasi puro laruan na eh. Yung optimistic kaya, malulungkot na kasi puro dumi ng kabayo. Yung pessimist, sabi niya, nung tanungin, bakit malungkot pa rin siya? Masisira ito. Kailangan ng battery. Maraming maiinggit sa akin. Puro negative pa rin. Ang ganda na ng sitwasyon. Pero yung optimistic, ano kaya? Siguro ang lungkot na. Ba ang saya habang hinahalukay yung dumi ng kabayo? Kasi ang title ng aklat, There Must Be a Pony, o maliit na kabayo. Baka kung may dumi ng kabayo, baka nandito yung kabayo. Hinahanap niya, masaya siya. Ibig sabihin, hindi nakasalalay sa sitwasyon yung kagalakan. Sa yung pagiging optimistic, positive, at mapagpasalamat. Pansinin yung larawan, makikita natin. Araw-araw, isipin yung mga pagpapalang natanggap mo at laging ipagpasalamat kay Jehovah. Napansin niyo ba yung sister? Hindi lang siya nagpasalamat na nagising siya. Tsak, marami siyang mga bagay na pinagpasalamat niya kagabi. Paggising niya. Napansin niyo ba nung kumain na siya? Simple lang, pero at least may makakain siya. Hindi ba? Pinagpasalamat niya rin siguro doon sa susunod na picture na naka-orange siya na hindi umulan. Tamang tawa, wala siyang payong. So, dahilan yun para ipagpasalamat. At habang nagpe-personal study siya, pinagpasalamat niya kaya yung magandang application na JW Library para madali niyang ma-research yung mga bagay na tutulong sa kanyang maging positibo. At yung Bible na hawak niya, daming marka. Pinagpasalamat niya kaya yon, madaling maunawaan. Ang dami mong pwedeng ipagpasalamat. Iba-iba sa bawat isa sa atin. Kumusta ka kanina? Anong pinagpasalamat mo kay Jehovah? Kapag mapagpasalamat ka, mananatili kang masaya kahit mahirap ang sitwasyon. At yung pangatlo na pwede mong gawin, tingnan natin. Gawa 20:35. Isang bagay na napakagandang gawin natin. At pwede nyo nang pag-isipan mamaya kung paano ito gagawin. Anong sabi ng Gawa 20:35? Sa lahat ng bagay, ipinakita ko sa inyo na kailangan ninyong magpagal sa pagtulong sa mahihina. At lagi niyong tandaan ang sinabi mismo ng Panginoong Hesus, may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. So saan tayo mag-focus? Sa pagtulong sa iba. Pansinin yung larawan na makikita natin. Posible kaya yung senior ang nag-treat doon sa younger na malayo yung pamilya niya? O posible kaya yung sister na younger ang nakaisip na ipamili yung senior at niyaya niya pa sa pag-akyat na i-assist na yung pinamili, dalhin niya sa kwarto, sa bahay. Gumawa ng kabutihan. At marami kang magagawa para gawin yon. Masarap ka bang magluto? Meron ka bang kilala sa kapatid sa kongregasyon na paborito yung niluluto mo? Bigyan mo. Meron ka bang kailangang sunduin?
sunduin mo. Ano man ang pwede mong gawin. Hindi lang kakongregasyon, pwedeng kapitbahay o kapamilya mo. Pag ginawa mo yan at nag-focus ka doon, hindi ka magpo-focus sa problema mo. So ano yung tatlo? Para maging masaya, maging positibo, o mag-focus sa positibong bagay, maging mapagpasalamat at tulungan ng iba. Magiging masaya ka. Pero syempre, gusto pa natin ng higit, hindi ba? Hindi nagtatapos doon. Gusto nyo ba talaga na maging pinakamasaya? Maranasan ito? Pinag-uusapan natin yung kagalakan, hindi ba? Suriin pa natin ang tatlong mga bagay na pwede pang higit na makapagpapasaya sa iyo. Basahin natin ito. Mateo 5:3. Ginagawa na ng marami yung pinag-usapan natin kanina. Pero ito, hindi lang ito dagdag. Napakagandang bigyang pansin natin. Pansinin mo kung anong pwede mo pang gawin. Anong sabi ng Mateo 5:3? Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Napansin niyo yung sinabi? Maligaya ang mga nakakaunawa na kailangan nila ang Diyos. Marami sa ngayon, hindi nila naunawaan na kailangan nila ang Diyos. Ang kailangan lang nila ang Diyos pag maaksidente. God help us, yun lang. Pero pag masaya, magdi-decide, hindi nila kailangan ang Diyos. Kaya napansin nyo yung kagalakan nila, pansamantala lang. Ano kayang ibig sabihin nito na sapatan yung spiritual na pangangailangan natin? E paano natin sasapatan ang kapal ng Biblia? Paano natin unawain ito? Buti na lang, nandito tayo sa organisasyon na ginaid ni Jehovah na maglaan ng tapat at matalinong alipin para magbigay ng mga hindi lang publikasyon, video, audio, na tutulong sa atin na maunawaan ang spiritual na pagkain binigay ni Jehovah sa atin. Lalalim yung ating pagkaunawa at karunungan na taglay natin. Napansin ba natin yung tunay na kagalakan? Kanina binanggit natin sa Galatia 5:22. Ito ay katangian ng bunga ng banal na espiritu. Pangalawa ito, kung ito ay katangian ng bunga ng banal na espiritu, pwede mong i-request kay Jehovah. Di ba, humihingi tayo minsan na, Mang Jehovah, bigyan niyo po kami ng banal na espiritu para kayanin ang ganito-ganyan. Bakit hindi mo isama yung kagalakan, partikular na? Para hindi ka lang maging masaya. Makapokus ka sa mga gagawin mo. Makakatulong yung pananalangin sa Filipos 4:4-6-7, na magtaglay ka ng kapayapaan ng Diyos. At yun ang kailangan natin kasi pag nag-iisa lang tayo, minsan yung malulungkot na karanasan, yung mga pagkakamali natin, pagkukulang natin, doon pumapasok. Humingi ka ng kapayapaan ni Jehovah. Ipanalangin ito. Malaking bagay yun. Kasi kung tayo nakadepende lang sa panalangin sa pulong, kapag may mga study tayo, kulang yon. Personal kang manalangin. Naalala namin yung isang kapatid doon sa Dagupan, meron siyang 1 hour everyday para kay Jehovah. Sasabihin niya sa mga anak niya, dyan lang kayo maglaro, dito ako sa kwarto, pag may naghahanap, sabihin niyo may kausap ako. Sino po? Si Jehovah. 1 hour yon. Hindi ko alam kung anong mga sinasabi niya, pero tsak marami yon. Hindi ba? Makakatulong din yung regular na pagbabasa at pag-aaral mo ng Biblia para makayanan mo ang mga problema. Pag-uusapan natin yan mamaya sa bantayan. Pangalawa na pwede nating gawin para higit na maging mas masaya. Alam na natin yung una, no? Sapatan ng espiritual na pangailangan. Awit 16:11. Awit 16:11. Kung nakita nyo, ito ang sinabi. Ipinaalam mo sa akin ang daan ng buhay. Sa presensya mo ay may lubos na kagalakan. May kaligayahan sa iyong kanang kamay magpakailanman. Pambihira, hindi ba? Meron palang daan na pag dumaan ka doon, talagang mapupuno ka ng kagalakan.
Anong tinuturo nito sa atin? Dumaan o sundan yung daan ng buhay. Dito ka dumaan. Para maunawaan ito, ang sanlibutan kinukonsinti yung uwad na pagsamba, sexual na imoralidad, homosexualidad at iba pa. Kaya nasasangkot sila sa mga bagay na nagpapalungkot sa kanila sa bahagi ng buhay nila. Pag sinabing sundan yung daan, mas maganda doon ka na dumaan. Parang naalala ko dito sa highway, 'di ba? Meron sa baba, meron ding skyway. Pagka nakikita mo yung daan, pwede mong sundan. Kaya lang mas maganda doon ka na mismo sa skyway kasi mamaya maghihiwalay na 'yon. Makikita mo na lang yung daan. Parang pamumuhay din. Baka nakikita mo yung pamumuhay ng mga saksi ni Jehovah, ang ganda. Pero baka nakikita mo lang, mas maganda mamuhay ka na sa pamantayan ni Jehovah. Para pagliko, doon ka din. Nararanasan mo yung tunay na kaligayahan na gusto ni Jehovah para sa atin. At hindi naman mahirap sundin yung mga pamantayan ni Jehovah. At yung pangatlo na pwede nating gawin ay ito. Basahin natin yung isang pangako na inaasam-asam nating lahat at kailangan nating patibayin yung ating pananampalataya tungkol dito. Apokalipsis 21:3 and 4. Pagkatapos, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Tingnan mo, ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan at maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Ang Diyos mismo ay isa sa kanila at papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na." Patibayin mo yung pananampalataya mo sa pangako na ito ni Jehovah. Pag ginawa natin yon, alam natin nga alisin ni Jehovah lahat na nagpapalungkot sa atin. Panghawakan itong mabuti. Kapag ginawa yan, tutulong yan para tumibay yung pananampalataya natin kay Jehovah. So ulitin natin yung mga bagay na pwede natin gawin. Naalala ko yung isang definition ng marami sa kagalakan sa English ay joy, hindi ba? Joy. Pag sinabing sapatan yung spiritual na pangangailangan mo, mag-focus ka kay Jehovah, J. Unahin natin si Jehovah sa buhay natin. Sundan ang daan ng buhay. Priority natin na mamuhay para tulungan ang iba. Diba pangalawang utos? Ibigin ang kapwa gaya ng sarili, others. At saka yung sarili mo, yourself. Kasi pag inuna mo naman yung sarili mo, yourself, tapos others, then Jehovah, wala siyang kahulugan. Hindi ko alam kung anong kahulugan ng Yodj. Kayo, ano bang kahulugan nun? Wala, di ba? Paano kaya kung unahin muna yung iba? Others, si Jehovah, tsaka yourself. O G, wala din. Mas maganda, priority natin yung kaugnayan kay Jehovah. Paano natin siya masusunod? Pakita natin sa iba at tsaka yung sarili natin. Pag ginawa natin yan, tiyak, natatamasahin natin ang kagalakang kailangan natin. Gusto ng mga saksi ni Jehovah na tulungan kang makilala ng gusto si Jehovah at maging tunay na masaya bilang mananamba niya. At masaya kami na kasama namin kayo sa daan ng buhay na magdudulot ng tunay na kagalakan. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Georgine Bautista, sa inyong nakapagtuturong bahagi. Ngayon, tayo ay tutungo na sa ating pag-aaral sa Ang Magising ang Bantayan. Tawagin natin ang ating tagapangasiwa, si Brother Isi Paharilyaga. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat at malugod kayong tinatanggap sa ating ikalawang bahagi ng pagpupulong sa umagang ito. Pasimulan natin ito sa pag-awit at sama-sama nating awitin ng song number 97, ang pamagat, "Kailangan ng salita ng Diyos para mabuhay."
Dito tayo ngayon sa ating araling artikulo sa umagang ito na may pamagat na patuloy na umasa sa mga espiritual na paglalaan ni Jehovah. Sa ating susing teksto o temang teksto, ito yung temang teksto para sa taon ng 2026. Ang pamagat, maligaya ang mga nakakaunawa na kailangan nila ang Diyos. Hango sa Mateo Kabanatang 5, talatang 3. Sa pagkakataong ito, matututuhan natin kung paano tayo patuloy na makikinabang sa mga pagkain, espiritual na pagkain, pananamit at kanlungan na inilalaan ni Jehovah. Makikita natin kung paano natin ito matatanggap, paano tayo magiging mapagpasalamat, paano natin ito mas maa-appreciate na nagmumula kay Jehovah. Papakita rin natin kung paanong yung ilang mga lingkod niya noong una ay nakinabang sa mga paglalaan na ito ni Jehovah. Pasimulan natin yung ating pag-aaral sa pagbasa ng mga parapo. Hilingan natin si Brother Libres para basahin ang parapo 1. Nilalang tayo ni Jehovah na may mga pangangailangan. Halimbawa, kailangan natin ng pagkain, damit, at tirahan para mabuhay. Kung mawawala ang kahit isa sa mga iyan, magiging mahirap ang buhay. Baka mamatay pa nga tayo. Pero hindi lang iyan ang kailangan natin. Nilalang din tayo ni Jehovah na may pangangailangang makilala siya at magpagabay sa Kanya. At kung gusto nating maging tunay na maligaya, dapat na alam nating may ganyan tayong pangangailangan at dapat tayong umasa sa mga paglalaan ni Jehovah. So tanong natin sa parapo 1, basahin muna natin yung temang teksto natin muli. Mateo 5:3. Doon tayo, may Bible study tayo doon sa likod. Pakisuyo. Okay, thank you. Maligaya ang mga nakakaunawa na kailangan nila ang Diyos dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Very good, thank you. Ngayon, tignan natin yung tanong, ano ang ilan sa mga kailangan natin? Dito tayo sa Bible study natin, si Ronnie. May mga physical tayong pangangailangan tulad ng pagkain, damit, at tirahan para mabuhay. Pero ayon sa Mateo 5:3, may spiritual din tayong pangangailangan. Kailangan natin makilala at mapalapit kay Jehovah at magpagabay sa Kanya. Kapag inalagaan natin ang ating spiritual pangangailangan, naging tunay tayong maligaya. Maraming salamat. Bakit masasabi nating importante yung spiritual na pangangailangan? Sister Chares. Mahalaga po yun kasi yung nakakaunawa sa reference, ang palaisip sa espiritual. So kung hindi tayo palaisip, marami sa ngayon gumagawa ng iba't ibang paraan para maging tunay na masaya. Pero kahit pa matupad o mabili pa nila ito, ramdam pa rin nila yung kulang sa kanilang buhay. Maganda po yung napanood ko na pahayag sa JW app natin. Yung ilustrasyon doon, nasa bangka ka, tapos nasa gitna ka ng malawak na dagat, pero uhaw ka pa rin. So malinaw na hindi talaga pwede na walang spiritual na pagkain ang mga tao. At yun ang danger doon. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto? Sister Licanda. Dito sa harap. Tama po na kailangan natin yung, para magkaroon tayo ng tunay na kaligayahan, kailangan natin yung spiritual na pangailangan. Pero, ang higit sa lahat, kapag taglay natin yung kaunawaan, binanggit dito sa Mateo 5:3, na mapapasa atin yung kaharian ng Diyos. Maraming salamat. Sister Nuestro, Marilyn. At bilang siya ang lumalang sa atin, at siya yung provider na din natin ng ating mga pangangailangan tulad ng pagkain, damit at tirahan. Tama lamang na magkaroon tayo ng isang mabuting relasyon sa Kanya. Kaya yung kaugnayan natin sa Kanya, yung ating spirituality, dapat din natin i-develop yun. Magandang relasyon kay Jehovah. Maraming salamat. Tingnan natin yung isa sa mga paghahalimbawa ng isa na alam yung kanyang mga pangangailangan para po dos. Ang ekspresyong Grego na ginamit para sa mga nakakaunawa na kailangan nila ang Diyos
ay tumutukoy sa isang pulubi na humihingi ng tulong. Baka maisip natin ang isang taong namamalimos na marumi ang damit at walang makain. Nakabilad siya sa araw at giniginaw naman sa gabi. Iniiwasan siya ng mga tao dahil sa hitsura niya. Hinang-hina siya at hindi siya masaya. Alam niyang kailangan niya ng tulong para bumuti ang sitwasyon niya. Parang ganyan ang isang taong nakakaalam na kailangan niya ang Diyos. Dahil alam niyang kailangan niya ang gabay ng Diyos, sabik siyang makatanggap ng mga paglalaan niya. Sa para po dos, bakit masasabing gaya tayo ng isang pulubi? Okay, Shane. Okay, sa'yo. Ginamit na illustration ang isang beggar na humihingi ng tulong para mag-improve ang kalagayan niya. So, para tayong spiritual beggars, kailangan natin ng provision ang tulong from Jehovah para sumulong tayo spiritually po. Maraming salamat. Brother Calso, iba pang punto. Yung 5:3 ng Matthew kasi sa ibang salin ng Biblia, although tama yung atin, conscious of the Spirit. Pero sa ibang salin, na kinukot natin, happy are those poor pulubi, poor in spirit. Kasi pagka poor ka, maghahanap ka eh. Diba, poor ka sa pagkain, maghahanap ka ng pagkain, maghahanap ka ng damit, wala kang damit. Kasi poor ka nga eh. O kaya tirahan. Hindi naman sinabing bahay, maghahanap ka ng tirahan, sabi doon. Shelter, hindi sinabing bahay. Kaya kapag poor ka, hahanapin mo talaga yung mga bagay na yun. At siyempre, makapagbibigay lang ng kailangan natin talaga na ay yung, para maging maligaya ay yung mga paglalaan ni Jehovah. Maraming salamat. Sa Zoom tayo, Brother May Julio. Ilan tulad tayo sa pulubi. Kasi yung pulubi, pag hindi siya tutulungan ng iba, wala talaga siyang magagawa sa kanyang ganang sarili lamang. At tayo, pulubi tayo sa espiritual. At walang sino man ang pwede maglano sa atin, kundi ang Diyos ni Jehovah. Kaya nga dapat magkaroon tayo ng salubi na nananabik tulad ng sa pulubi. Mananabik tayo sa mga paglalaan ni Jehovah sapagkat siya lamang ang pwedeng maglano. Maraming pong salamat. Ano yung mindset ng pulubi kapag wala pa siyang makain? O kaya wala pa siyang nakukuhang pera na pambili ng pagkain? Sabihin niya na lang ba, bukas na lang ako mamamalimos kasi tinatamad ako. Ganun ba ang nasa isip ng isang pulubi? Brother Nolan Vasquez? Siyempre, isang pulubi, hinang-hina siya. At higit sa lahat, parang sabi niyo na hindi siya masaya sa buhay niya kasi hindi pa siya nakakuha ng kanyang pangangailangan. So, ganun din tayo. Kapag kailangan natin ng spiritual at hindi natin madadama yun na hindi tayo pinaglalaanan, may nanghina din tayo. Kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Brother Nestro. Doon sa likod. Ang tinutukoy na pulubi dito, yung nasa katinoan pa naman. Hindi yung tawa ng tawa na walang kausap. Kumbaga, hirap na hirap ito. No? Parang itsura ng taong grasa. Ang tanong kasi kanina, ano pwede niyang gawin? Hindi siya pwedeng tumunganga. Hindi pwede yun. Kaya gagawin niya, dalawa lang. Mamalimos o maghanap ng bote at mga lakal. Ayun. So, may kailangan siyang pagkilos na gagawin, di ba? Tingnan natin yung tatalakayin sa artikulong ito sa Para po Tres. Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang tatlong katangiang ipinakita ng isang babaeng taga-Phoenicia na humingi ng tulong kay Jesus. Yan din ang mga katangiang dapat ipakita ng mga taong nakauunawa na kailangan nila ang Diyos. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang halimbawa ng mga taong umasa sa gabay ni Jehovah, sina Apostol Pedro, Apostol Pablo at Haring David. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Sister Austria. Tatalakayin dito yung mga tatlong katangian ng babaeng taga-Phoenicia nung humingi siya ng tulong kay Jesus. At ang mga katangian din naman na dapat sa mga taong umuunawa na kailangan nilang tulong ng Diyos. Maraming salamat. Kaninong halimbawa pa yung makikita natin? Yung mga taong yon, mga halimbawa, tauhan ng Biblia. Sino-sino? Sister Catherine Manalo?
hinalimbawa po dito yung mga taong umaasa sa gabay ni Jehovah, sina Apostol Pedro, Apostol Pablo at Haring David. Yan. Pansinin ninyo, mga espiritual na tao yan. Pero tingnan natin kung paano sila umaasa kay Jehovah mamaya. Isang halimbawa ng kapakumbabaan, pagtsatsaga at pananampalataya para po 4. Isang araw, may babaeng taga-Phoenicia na lumapit kay Jesus dahil sinasaniba ng anak niyang babae ng demonyo. Lumuhod at makaawa pa nga ang babae kay Jesus na tulungan ang anak niya. Ano ang matututuhan natin sa paglapit niya kay Jesus? Pag-usapan natin ang ilan sa magagandang katangian na ipinakita niya. Ano ang hiniling ng isang babaeng taga-Phoenicia kay Jesus? Sister Torres, doon sa likod. Hinihili nga po ng babaeng taga-Phoenicia kay Jesus na tulungan ang anak niyang dahil sinasaniba na anak niyang babae ng demonyo. Maraming salamat. Makikita natin ngayon yung mga katangiang nakapaloob doon sa susunod na mga para po. Para po 5 tayo. Nagpakita ng tunay na kapakumbabaan ng babaeng taga-Phoenicia. Bakit natin nasabi iyan? Dahil hindi sumama ang loob niya sa isinagot ni Jesus sa kanya. Ikinumpara siya ni Jesus sa isang maliit na aso na karaniwan ng inilaalagaan ng mga hintil sa loob ng bahay nila. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng babae, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Sasama ba ang loob mo at hindi ka na hihingi ng tulong kay Jesus? Hindi iyan ang ginawa ng babaeng taga-Phoenicia dahil mapagpakumbaba siya, naging matyaga rin siya kasi hindi siya tumigil sa paghingi ng tulong at nagawa niya iyan dahil sa pananampalataya niya kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang matibay na pananampalataya ng babae, napakilos siyang tulungan ito. Kahit na kakasabi pa lang niya na isinugo siya para lang sa nawawalang mga tupa ng sambahayan ng Israel. Pinaalis niya ang masasamang espiritu sa anak ng babaeng hentil. Para po 5, anong mga katangian ang ipinakita ng babae at ano ang ginawa ni Jesus dahil doon? Siguro, maaaring magbigay muna ng isang katangian. Na napansin ninyo dun sa babae. Sister Masangkay. Yung pagiging matyaga po niya at taglay din po niya yung kapakumbabaan. Maraming salamat. Paano niya ipinakita yung kapakumbabaan at bakit importante iyon? Brother Bautista, Georgine. Kasi kung hindi ka mapagpakumbaba, hindi ka hingi ng tulong. Iisipin mo, kaya ko to. Hindi ko kailangan ng sino mang tao. Lalo pa nung ikumpara siya doon sa isang maliit na aso. Parang demeaning, sabi nga. Pero buti hindi aso. Maliit, tuta, kumbaga. Pinakita nyo na nakapokus si Jesus, hindi sa mga hintil. Pero talagang makikita natin, kailangan niya ng tulong ni Jesus. Kaya hindi siya nagtampo. Pinakita niya yung kapakumbabaan. Maraming salamat. Brother Calso, iba bang punto? At ang Panginoong Isus, maganda rin ang kanyang pakikipag-usap bakit niya ginamit yung binanggit, maliit na aso? Hindi sinabing aso lang. Kasi pagka maliit na aso, kumbaga parang makakatuwa ka sa maliit na aso. Yun ang ginamit ni Jesus para hindi naman ipahiya yung babae na taga-Phoenicia kasi naman ito, hindi siya Hudyo. Kaya yun. Kaya sinabi ni Jesus bukod dito, sabi niya, hindi ko pwedeng gawin sa iyo to kasi hindi ka naman Hudyo. Kaya ako, inutusan ako ng Ama para hanapin ko yun, mga walang tupa ng bayan, ng mga lingkod niya. Yun talaga, yun ang priority ko, mga Hudyo. Pero ikaw, hindi naman Pero yun, katulad na nakita natin si Jesus, ay kanya rin namang tinulungan at pinalaya siya, yung anak niya, sa pinaalis yung masamang espiritu sa anak ng babaeng hintil na ito. Maraming salamat. Ano yung ikatlong katangian? Brother Flores. Yung pagkakaroon niya ng pananampalataya. Nananampalataya talaga siya na may kakayahan si Jesus mula sa Diyos na
pagalingin yung anak niya. Maraming salamat. O, pansinin natin yung larawan, Pakisuyo. Tingnan natin, komentuhan natin kung paano ipinakita yung mga katangiang iyon nung babaeng taga-Phoenicia. Ano mapapansin ninyo dyan? Tamang-tama ba yung mga pananalitang ginamit sa ating araling artikulo? Para ilarawan kung paano siya nag-plead, Sister Quiñones? Makikita sa larawan, sa expression ng mukha niya, sa kilos niya, na talagang gustong-gusto niyang humingi ng tulong. May kinalaman sa espiritual na mga bagay. At sabik siyang matuto kay Jesus Christ. Ngayon, pansinin niyo, no? Nakaluhod pa talaga. No? At yung mukha, facial expression niya, makikita niyo na talagang parang kayo na lang yung makakatulong sa akin. Yun yung mababasa nyo sa kanyang mukha. Ngayon, tingnan natin kung paano tayo makikinabang dito para po sa is. Para patuloy tayong makatanggap ng gabay ni Jehovah, kailangan natin ng mga katangiang ipinakita ng babaeng taga-Phoenicia. Kailangan nating maging mapagpakumbaba at matiyaga sa paghingi ng tulong sa Diyos. Kailangan din natin ng matibay na pananampalataya kay Jesus at magtiwala sa mga inatasan niyang manguna. Masayang-masaya si Jehovah at si Jesus kapag nakikita nilang may ganyan tayong mga katangian at siguradong tutulungan nila tayo at gagabayan. Pag-usapan naman natin ngayon kung paano tayo pinaglalaanan ni Jehovah ng espiritual na pagkain, pananamit at kandungan. Titingnan din natin kung paano natin matutularan sina Pedro, Pablo at David para makinabang tayo sa mga paglalaang iyan. Para po sa is, ano ang matututuhan natin sa babaeng taga-Phoenicia? Sister Calso. Para makatanggap tayo ng gabay sa ating Diyos na Jehovah, kailangan patuloy din tayong magpapagkumbaba, matyaga at matibay na pananampalataya kay Jesus. Magtiwala sa nangunguna na nagbibigay ng atas sa atin. Kapag nakitaan tayo ng ganung katangian, mapapasaya natin ang ating Diyos na Jehovah at siguradong tutulungan niya tayo. Ayan. Pansinin ninyo yung pamagat natin, no? Umaasa sa espiritual na mga pangangailangan kay Jehovah. So yung tatlong katangian na yon, wag nating kakalimutan. Titingnan natin kung paanong yung tatlo na yon ay ipinamalas din ng ibang mga lingkod ni Jehovah. Unahin natin si Pedro. Makinabang sa espiritual na pagkain gaya ni Pedro. Para po 7. Pag-isipan ng halimbawa ni Pedro, isa siya sa mga Hudyo na unang nakakilala kay Jesus bilang Mesiyas. At naunawaan niya na ginagamit ni Jehovah si Jesus para ituro sa mga tao ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Bago umakyat sa langit si Jesus, sinabi niya kay Pedro, "Pakainin mo ang aking maliliit na tupa." Ginampanan ni Pedro ang atas na iyan at ginamit pa nga siya ni Jehovah para sumulat ng 2 liham na naging bahagi ng Biblia. Pero kahit si Pedro mismo, kailangan din ng espiritual na pagkain. Halimbawa, pinag-aralan niya ang mga liham na isinulat ni Pablo na naging bahagi rin ng Biblia. Sinabi ni Pedro na mahirap maintindihan ang ilan sa mga isinulat ni Pablo. Pero pinag-aralan pa rin niya ang mga iyon at nagtiwala siyang tutulungan siya ni Jehovah na maintindihan ang matigas na pagkain na iyon at masunod iyon. Basahin natin Hebreo 14, 6 hanggang 5:14 hanggang 6:1. Okay, doon tayo sa ating bisita. Pakisuyo. Pero ang matigas na pagkain ay para sa mga may gulang. Sa paggamit sa kanilang kakayahang umunawa, sinanay nila ito makilala ang tama at mali. Kaya ngayong nalampasan na natin ang unang mga doktrina tungkol sa Kristo, sumulong tayo sa pagiging may gulang. At huwag na tayong magpabalik-balik sa panimulang mga bagay. Ang pagsisisi ay walang saysay na mga gawa at pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat sa maliwanag na pagbasa. Sa 7, anong atas ang natanggap ni Pedro pero ano pa rin ang kailangan niyang gawin? Sister Maglangit. Yung commission nga na binigay kay Peter ay pakainin yung maliliit na tupa ni Jesus. So meaning po, aalagaan at tuturuan niya yung mga tagasunod ni Jesus sa mga spiritual na pagkain. Pero at the same time, kailangan din niyang pakainin yung sarili niya ng spiritual na pagkain. For example po, pinag-aralan niya yung mga sulat ni Apostol
Paul kahit na may mga part doon na mahirap intindihin. So pinursu pa rin niya yung pag-aralan dahil doon sa pananampalataya niya na alam niyang tutulungan siya ni Jehovah na maintindihan at mai-apply yung mga yun. Maraming salamat. Paano ipinakita ni Pedro yung tatlong katangian na ipinakita ng babaeng taga-Phoenicia? Pansinin niyo. Connect natin. Pagpakumbaba, matyaga, pananampalataya. Sister Maglangit, Lota. Sa loob nga po ng maraming taon, dun sa atas ni Pedro, na binigay ni Jesus, pinatibay niya yung kanyang mga kapatid at naging mabait siya, matiisin sa pagpapastol at pagpapakain ng mga spiritual na pagkain Diyos sa mga tagasunod ni Kristo. Maraming salamat. Sister Bautista. Minsan po pag nagluluto tayo, feeling natin busog na tayo kasi doon po sa amoy at pagtikim po dito. Pero sa totoo lang, kailangan pa rin po nating kumain. Kaya sa katulad na paraan, baka tingin po natin ay nasasapatan na yung mga spiritual needs natin kasi busy po tayo sa mga spiritual na gawain, nakakapakinig po ng mga pahayag at komento. Pero gaya po ni Pedro, kailangan po natin ng personal na pag-aaral, pagbabasa at may pagbubulay-bulay dito. Ganon din yung taimtim na pananalangin. Sa gayon, tutulungan po tayo ni Jehovah na maunawaan po yung mga matitigas na pagkain at may kapit po natin ito. Maraming salamat. Brother Umali, babang punto. Magandang analogy yun. Baka matanong natin, ano ba yung matitigas na pagkain na hindi pa naintindihan ni Pedro? Si Pedro, kilala niya si Jesus, nasa privilege siya, pinahiran. Pero kung titignan natin yung study note doon sa Hebrew 5:14, yung tinutukoy kasi ni Pablo dito, yung role ni Jesus bilang mataas na saserdote. So hindi pa familiar si Pedro doon. Alam niya si Jesus, anak ng Diyos, pero hindi siya familiar na mataas na saserdote pala si Jesus. Kaya doon, makikita natin, kahit nasa privilege si Pedro, open-minded, gusto niya pang matuto doon sa iba pang mga brother na may privilege din. Maraming salamat. So pansinin ninyo, alam niya yung pangangailangan niya, di ba? Naging mapagpakumbaba siya sa paanong paraan? Inamin niya, matigas na pagkain to. Hirap kainin. Anong ginawa niya? Nagmatyaga siya. Nag-aral siya. Yung ikatlo, umasa siya kay Jehovah na ipapaliwanag ni Jehovah yan later. So kita ninyo, ikinapit niya yung ginawa ng babaeng taga-Phoenicia. Hindi lang siya basta naghintay na ipaliwanag ito ni Jehovah sa kanya. Tingnan natin kung paano niya matanggap yung iba pang mga tagubilin tungkol kay Pedro sa susunod na mga para po 8. Dahil may pananampalataya si Pedro kay Jehovah, sinunod niya ang mga tagubiling na tanggap niya. Halimbawa, nung nasa lungsod ng Joppe si Pedro, nakakita siya ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ng isang anghel na magkatay at kumain ng mga hayop na marumi ayon sa kautosang mosaiko. Sigurado nakakagulat yan para sa isang Hudyong gaya ni Pedro. Kaya noong una, nasabi niya, hindi ko kaya, Panginoon, dahil kahit kailan, hindi pa ako kumain ng anumang marumi at ipinagbabawal. Pero sinabi sa kanya ng anghel, huwag mo nang tawaging marumi ang mga bagay na nilinis na ng Diyos. Tinanggap ba ni Pedro ang pagbabagong iyan? Dinagtagal, pagkatapos nito, pumunta kay Pedro ang 3 lalaking ipinadala ng hintil na si Cornelio. Niyaya nila siyang sumama sa kanila para makausap si Cornelio. Kung hindi pa nakita ni Pedro ang pangitain, siguradong hindi siya papasok sa bahay ng isang hintil. Para kasi sa mga Hudyo, marumi ang mga hintil. Pero dahil sa pangitaing nakita niya, binago niya agad ang paraan ng pag-iisip niya at sinunod si Jehovah. Nangaral siya kay Cornelio at sa sambahayan nito. Dahil diyan, nanampalataya sila kay Jesus, tumanggap ng banal na Espiritu at nabautismuhan. Tanong sa 8, ano ang ginawa ni Pedro nang makatanggap siya ng bagong tagubilin mula kay Jehovah? Ginawa ba niya kaagad yun? Galing kay Jehovah to. Gawin na kaagad. Ganun ba yung ginawa kaagad ni Pedro? Brother Mata. Nagulat si Pedro. Isip-isip niya siguro, sa tagal kong apostol, bakit pakainin ako ng marumi?
Sabi niya, Panginoon, hindi pa ako kumakain ng maruming pagkain. Pero sinabihan siya ng anghel na huwag nang tawagin marumi ang nilinis ng Diyos na Jehovah. Kaya doon natauhan si Pedro. Ayun. Ngunit para saan pala yung pangitain na yun? Sa Zoom tayo. Sister Atamausa, sa Zoom. Pinakita po doon na kinailangan po kagad na mag-adjust ni Pedro doon sa kanyang dating alam. Dahil sa simula po, talagang kinailangan pa ng pangitain para maintindihan niya. Pero nakita po naman natin kapakumbabaan niya dahil in-adjust niya kagad yung alam niyang yun at inayon niya sa kaisipan ni Jehovah. Kaya sinunod niya po yun hanggang sa pinangaralan na po niyang sambayan ni Cornelio. Maraming salamat. Brother Calzo, iba pang punto. Hindi madali kay Pedro yun eh. Kumbaga yung isang lasing, kinabagahan, may hangover pa rin. Eh si Pedro, kabisado na niya yung batas mosaiko eh. Eh may hangover pa siya sa batas mosaiko, eh nagbago na. May bago ng turo. Eh ngayon, nakita natin si Pedro. Nung una, bilis siya eh. Nakita mo, may pananampalataya pa rin siya sa batas mosaiko. Pero nung ipaliwanag sa kanya ng anghel, o dahil sa tiyaga niya, nakinig siya, sumunod siya ngayon. Kaya nakita natin si Pedro na meron siyang pananampalataya, kapakumbabaan, tiyaga. Pinag-aralan niya ito, bandang huli, tinanggap niya rin yung pagbabago na yun. Maraming salamat. Ano yung naging resulta nung ginawa ito ni Pedro? Sinunod niya yung kung ano niya sa pangitain, kahit paring-waring, hindi niya masyado pang naiintindihan ng pagkakataong iyon. Brother Tolisora. May natulungan siyang isang pamilya. Kung hindi siya nanampalataya doon sa pangitain na ibinigay ni Jehovah, marahil ay yung dumalaw sa kanya at yung pamilya ni Cornelio ay hindi sumampalataya kay Jehovah. Pero dahil sa nanampalataya siya, yung buong pamilya ni Cornelio ay tumanggap ng banal na espiritu at nabautismo. Yun, napakaganda, no? Milestone to sa ministry, actually. Di ba? Kauna-unahang pagkakataon na may nabautismohang hentil. Yan. Sister Quiñones. So para po nandun yung tekstong Kawikaan 4:18 na kung saan ay unti-unti na tumutulong ang Diyos na Jehovah na maipaunawa ang katotohanan ng Biblia. Pero hindi ito pinapakita na nagbago ang Biblia, kundi nandun yung pag-a-adjust ng mga saksi ni Jehovah o mga tunay na mga Kristiyano na yung paniniwala may kinalaman sa maunawaan ng lalong higit ang binabanggit ng Biblia. May kinalaman dyan. Tingnan natin kung paano pa natin ito magagamit sa ating buhay sa ngayon. Para po, Nebe. Gaya ni Pedro, dapat nating regular na palakasin ang sarili natin ng espiritual na pagkain. Kasama dyan ang gatas o mga pangunahing turo mula sa Biblia. Pero huwag din natin kalimutan kumain ng matigas na pagkain o mga katotohanan ng hindi madaling maunawaan. Kailangan ng panahon at pagsisikap para maunawaan ang mga bagay na iyan. Pero sulit naman ito. Bakit? Kasi makikinabang tayo sa dalawang paraan. Una, mas makikilala natin si Jehovah, kaya mas lalalim ang pag-ibig at paggalang natin sa Kanya. At ikalawa, mas gugustuhin nating sabihin sa iba ang magagandang bagay tungkol sa Kanya. May matututuhan pa tayo sa halimbawa ni Pedro. Kapag may pagbabago sa unawa natin, dapat nating tanggapin agad iyon at mag-adjust. Kailangan nating gawin iyan para patuloy tayong gabayan ni Jehovah at mapaglingkod tayo ng tapat sa Kanya. Para po, 9, paano tayo nakikinabang kapag patuloy tayong kumakain ng matigas na espiritual na pagkain? Sister Chenny Legasan. Kapag patuloy tayong kumakain ng matigas na espiritual na mga pagkain, nakikinabang tayo dahil una, habang mas nakikilala natin si Jehovah, lumalalim din yung pag-ibig natin at paggalang sa Kanya. At ito yung mag-uudyok sa atin na sabihin sa iba yung magagandang bagay tungkol kay Jehovah at yung sa mga layunin niya. Maraming salamat. Sister Nuestro. Malaki rin po matututunan ng mga Bible study sa halimbawa ni Pedro kasi yung pagbabagong ginawa niya, although hindi madali, pero sabi nga pagdating sa mindset, pwede palang i-reset. So tinanggap agad yun, katulad ng mga Bible studies, yung mga moral issues, mga Bible standards, mahirap mag-adjust kasi nakalakihan na yun, o kaya tumanda na sila na gayon ang gawain, pero pwede palang mag-adjust at mabago yun
para maipagpatuloy nila ang paglilingkod kay Jehovah. Yan, maganda yan, no? Kaya kinokomendahan namin yung mga Bible study na nagsisikap iayon yung kanilang buhay sa sinasabi ng Biblia, sa tinuturo ng Biblia. Brother Mata. Meron siyang game changer, kumbaga. Kung dati gatas-gatas lang, ngayon karne na. At dahil sa lagi tayong kumakain ng karne, yung malalalim na bagay ni Jehovah, mas nauunawaan natin sa simpleng paraan. Ibig sabihin, may kakayahan tayong gumamit ng unawa. Hindi lang basta unawa, malalim na unawa. Maraming salamat. Sa Zoom tayo at mo sa family. Kaya po sa kabuuan yung binanggit po ng Apocalypse 4:11, dito po ay magdudulot po ng pagbibigay karangalan at kaluwalhatian na para kay Jehovah lamang. Kapag ginawa po natin ang bagay na yon, nang sa ganun po, magtutulong po yun magkaroon din tayong katangian na pagiging matyaga, mapagkumbaba at pananampalataya po. Maraming salamat. Brother Bautista. Pag pinag-uusapan yung lalim, parang puno, di matitinag yan pag malalim. Pero kung mababaw, bilis lang yung mabuwal. Maraming salamat po. Brother Calso, J. Baka isipin ng isa, baka ito lang yung sa mga Bible study. Paano kaya tayo na meron ng kaalaman sa katotohanan? Meron din ba tayong matututunan dito? Ang magandang punto rin dito is may mga pagbabago na tinuturo sa atin. May kailangan din tayong i-adjust. Kaya mag-adjust din tayo dun sa mga turong iyon para higit natin maunawaan at lalo tayong mapalapit kay Jehovah. Maraming salamat. Okay lang ba yung mindset na okay na to? Stock knowledge na lang tayo. Daldalo na lang ako ng pulong palagi. Okay naman, napapaalalahanan naman ako. Siguro yun na yung term na patuloy na sinasabi ng Biblia. Tama ba yung ganong kaisipan? Brother Barce. Hindi dapat natin yun baliwalain yun na mayroon na tayo mga dating natutuhan. Tandaan natin na mayroong sa Daniel na sinabi ni Jehovah na mayroon akong mga sagradong lihim pa. Itago mo muna yan. Pero ibubunyag ko yan sa mga tapat na mga lingkod ko. Kaya itong mapagbabagong ito na mga pag-a-adjust natin to, kailangan natin itong tanggapin at baguhin din natin at sumunod tayo at tiyak tayo magkikinabang sa mga bagay na ito. Maraming salamat. Brother Nuestro, Joel, dun sa likod. Ganda yung nabanggit ng doktor, mananatili ba tayo dun sa mga dating alam? Kasi kung pupunta tayo doon sa Roma 11:33, binanggit doon na may mga daan si Jehovah talagang mahirap tuntunin. Hindi talaga natin kayang isipin yan, pero kung nag-aaral ka talaga madalas, naguhukay ka, hindi ka i-stay lang na si Jehovah ay pag-ibig, si Jehovah ay matulungin, si Jehovah ay maawain, yun yung stock knowledge. Pero pag nag-aaral ka, marami ka pang makikita na masasabi kang ibalita sa iba at ikapit sa sarili natin. Maraming salamat. Brother Umali? Kaya ang isang paraan dito yung pagkain ng matigas na pagkain. Gaya nga sabi sa temang teksto, kapag conscious tayo na kailangan natin yung spiritual na mga bagay, magiging masaya tayo. Mas naiintindihan natin yung makaayusan, yung mga dahilan sa likod ng kaayusan. Halimbawa, ngayong memorial season, baka familiar na tayo sa memorial, alam natin yung dalawang pag-asa. Pero naitanong na ba natin, paano nalalaman ng governing body na may eksaktong petsa, taon-taon, papatak yung memorial? Pwede tayo mag-research. Kapag napatunayan natin accurate yung governing body, mas titibay yung pananampalataya natin. Maraming salamat. May nakita pa kayo? Brother Magpili? Kaya ang mga Bible study namin, kinukomendahan namin kayo, pero sabi dito, kailangan nyo rin sumulong. Huwag kayong manatiling Bible study. Magandang punto, no? Kumakain ka na nga ng matigas na pagkain, di mo naman inire-release yung energy, kumbaga. Kasi nagkakaroon ka ng, yung nutrients na yun, hindi mo ginagamit. Okay, Brother Mata. Ang pagsulong kasi walang katapusan yan. So ako kahit na matagal na rin, hindi pa ako kontento. Gusto ko pag sumulong ng sumulong pa. Kasi bakit? Mabubuting katangian kasi ang gusto ni Jehovah na ipalinang sa atin. Kaya walang katapusan yun. Maraming salamat. Tingnan natin ang isa pang karakter sa Biblia na makakatulong sa atin. Magsuot ng espiritual na pananamit gaya ni Pablo, Gis. Para mapasaya natin si Jehovah, kailangan din nating magsuot ng espiritual na pananamit. Paano natin magagawa yan?
Sinabi ni Pablo na dapat nating hubarin ang lumang personalidad at isuot ang bagong personalidad. Hindi laging madaling gawin iyan. Pag-isipan ang halimbawa ni Pablo, bata pa lang siya, sinikap na niyang mapasaya ang Diyos. Pero hindi niya talaga naiintindihan ang tamang paraan ng pagsamba. Dahil hindi niya alam ang katotohanan tungkol kay Jesus at mapagmataas siya, naging walang galang siya at nagkaroon ng masasamang ugali. Basahin natin Colossus 3:8 hanggang 10. Sino nais bumasa? Okay, Sister Austria, pakisuyo. Pero ngayon, dapat ninyong alisin ang lahat ng ito, puot, galit, kasamaan, mapang-abusong pananalita at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, hubarin ninyo ang lumang personalidad, pati na ang mga gawain nito, at usot ninyo ang mga bagong personalidad sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman at nagiging bago at mas katulad ng personalidad ng isa na lumikha nito. Marami pong salamat. Sa Gis, ano ang dapat nating gawin para makapagsuot tayo ng espiritual na pananamit? Dito tayo kay Brother Daulong. Lijan. Batay sa Colossus 3:8 hanggang 10, para masuot natin ang spiritual na pananamit, kailangan natin hubarin ang lumang personalidad. Kasi kung magsusuot lang tayo ng bagong personalidad, tapos nasa ilalim pa rin yung luma, dobleng pamumuhay na po yun. Maraming salamat. Paano ipinakita ito ni Pablo? Paano niya nakita yung pangangailangan na magsuot ng bagong personalidad? Brother Flores. Dati kaugalian ni Pablo talaga na hindi siya nakikisama sa mga hintil. Kasi marumi, yun ang dati niyang personalidad. Pero sabi nga, nilinis na ng Diyos, kaya inalis niya ito. Kaya ganoon din tayo. Kung mayroon tayong mga dating personalidad, yung dating personalidad, tulad ng bawa, yung pagiging magagalitin, matampuhin, at iba pa, hindi natin ito pwedeng panatilihin. Kung papalitan natin ito ng bago, yung pagiging maamo, yung pagsunod sa mga pamantayan ni Jehovah, huwag tayo magiging, tawag nito, kung sa personal na damit, yung masyado tayong sentimental, Hindi na tawag sentimental may sentimental value yan Kaya hindi ko yung pwedeng itapon. Mayroon ako bago, pero yung sentimental, nandyan pa rin. Kaya baka nandyan pa rin sa atin yung ating ugali na matampuhin. Kahit na saksi na tayo, elder na tayo, matampuhin pa rin tayo. Ang daming matampuhin nun. Brother, Sister Umali, salamat sa pagdidiin. Sa unang Timoteo 1:13, sinabi ni Pablo kaya niya nagawa yung mga hindi maganda o masamang ugali dahil sa kawalang alam at kawalan ng pananampalataya. Kaya ano yung nakatulong kay Pablo para mahubad yon? Sa study note binanggit na makatutulungan tayo ng banal na espiritu para maalis yung mga ugali at makasalanang paggawi na malalim na nakaugat. Ayan. Kanina nabanggit ni Brother Flores, si Pedro, yung nagbago ng mindset, doon may kinalaman doon sa tawag dito, sa pangitain. Pero ginawa rin ito ni Pablo sa pagkakataong ito sa pamagitan sa mga ugali naman. Ngayon tingnan natin kung paanong yung mga sentimental na bagay, gaya ng nabanggit kanina, yung mga lumang damit, bumabalik pa rin. Tingnan natin kung ano epekto sa 11. Bago naging Kristiyano si Pablo, mainitin ang ulo niya. Mababasa natin sa ulat ng mga gawa na sa sobrang galit niya sa mga alagad ni Jesus, gusto niya silang patayin. Noong naging Kristiyano na siya, siguradong sinikip niyang alisin ang mga ugaling ito. Pero nang magkaroon sila ni Bernabe ng di pagkakasundo, nauwi iyon sa mainitang pagtatalo. Lumabas ulit ang kahinaan ni Pablo, pero hindi siya sumuko. Patuloy niyang binubugbog ang katawan niya at pinaglabanan niya ang mga kahinaan niya para mapasaya si Jehovah. Marami po salamat. Sa tanong natin sa 11, anong kahinaan ang kinailangang paglabanan ni Pablo? Paliwanag.
Ano yung lumang personalidad? Sister Umali? Ito nga po yung pagiging mainitin ng ulo. At dun sa Gawa 15:37 hanggang 39, nung gustong isama ni Bernabe si Marcos, ayaw ni Pablo, ayaw niyang isama. Kaya nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo ni Bernabe. Ayun. Yung mainitang pagtatalo ba na to? Isang araw lang? 2 araw lang? Okay na, bati na tayo bukas. Ganun ba yung nangyari? Naging resulta na itong mainitang pagtatalong to? Naalala ninyo yung pinag-aralan natin sa CBS? Tumagal ba? O, yun na lang yung tanong ko. Tumagal ba yung kanilang hindi pagkakaunawaan? O, sa ako nasasagot. Sige, Sister Atamosa sa Zoom. Hindi nga po kasi after po nun, nagsama pa rin po sila sa isang atas. Nagsama pa rin sila sa isang assignment. Nagsama sila later do sa isa pang atas. Brother Calso. Naalala ko lang yung isang elder na dati mainitin ng ulo kasama ko sa biyahe yan, papuntang Baguio. Mainitin ng ulo talaga nito. Pero minsan, sa pagmamaneho ay nilagpasan siya, kinat siya. Dati yun talagang magmumura na nakapagpigil siya, ang sinabi niya, kambing. Ganun na lang, sinabi niya. Hindi na siya nagbura. Kambing ang sinigonyo doon sa nag-overtake sa kanya. Brother Bautista. Tsak, hindi naman sinabi ni Pablo kay Bernabe na kambing din. Pero mukhang hindi mabilis kasi nag-iwalay sila ng landas, kanya-kanya na sila ng lakad at lakad yon. Buwan, maaring ilang buwan din silang hindi nagkasundo. Ayun. Medyo matagal. May panahon. Kasi talagang mainitan yung kanilang pagtatalo. Sister Bautista, iba pang punto. Kaya makikita po natin sa karanasan ni Apostol Pablo na kailangan po ng patuluyang proseso yung pagdadamit po natin ng bagong personalidad. Kasi pwede po talagang bumalik yung ating lumang personalidad. Kaya kailangan po talaga natin ng matinding pagsisikap para may kapit po natin yung mga katangian ng Diyos ni Jehovah at mapaglabanan yung ating mga kahinaan. Maraming salamat. Ginamit yung term na binubugbog ang katawan niya para ma-practice. Sa susunod na para po tayo, tingnan natin kung ano nakatulong sa kanya. Paano nahubad ni Pablo ang lumang personalidad at naisuot ang bagong personalidad? Hindi siya umasa sa sarili niyang lakas. Gaya ni Pedro, umasa siya sa lakas na ibinibigay ng Diyos. Pero may mga panahon pa ring pinanghihinaan si Pablo dahil sa mga pagkakamali niya. Kapag nangyayari iyan, inaalala niya ang lahat ng ginawa ni Jehovah para sa kanya. Yan ang nakatulong sa kanya na hindi sumuko at patuloy na gumawa ng mga pagbabago. Ano ang nakatulong kay Pablo na mahubad ang lumang personalidad niya? Sister Calso, Sherin. Filipos 4:13, hindi nga siya umasa sa sarili niyang lakas. So kapag dumating yung mga panahon na nanghihina siya dahil sa mga pagkakamali niya, lagi niyang inaalala yung mga ginawa ni Jehovah para sa kanya. At yun yung nakakatulong sa kanya para patuloy niyang magawa yung pagbabago. Maraming salamat. Sa pahayag kanina, hindi nagde-dwell sa negativity. Di ba? Para mapanatili natin yung kagalakan, makamove forward tayo. Iba pang punto, Brother Calso? Kanina sa paragraph 11, yung 1 Corinto 9:27, nakatulong din dito sa kanya. Sabi niya, binubugbog ko ang aking katawan. Kasi nga naman, pag binugbog ka, binugbog ka ng Pacquiao, abay matutulog ka, wala ka na magagawa. Pero dito, hindi naman literal na binubugbog niya ang katawan niya. No, isinuot niya yung isang aspekto ng Banal na Espiritu, yung self-control, yung pinakahuling bahagi. Na self-control, pagpipigil sa sarili, yun ang ibig sabihin ng binubugbog. Mahirap yon, pero sinikap niya gawin ng patuluyan. Yun, more on extensive training. No? Training niya talaga yung sarili niya para doon sa kahinaan na yun. Hindi niya na mabalikan. May iba pang punto? Nakita pa kayo? Okay, kung wala na, tignan natin sa susunod na para po kung paano natin siya matutularan.
Matutularan natin si Pablo kung tatanggapin natin na kahit gaano tayo katagal sa katotohanan, kailangan pa rin nating magsikap para maisuot ang espiritual na pananamit. Ibig sabihin, patuloy nating huhubarin ang lumang personalidad natin at isusuot ang bagong personalidad. Posibleng lumabas pa rin ang mga kahinaan natin. Halimbawa, baka hindi natin makontrol ang galit natin o makapagsalita tayo ng masakit sa iba. Pero huwag nating isipin na hindi na natin mapapasaya si Jehovah. Patuloy pa rin nating pagsikapang baguhin ang paraan natin ng pag-iisip at pagkilos. At habang ginagawa natin iyan, dapat nating tandaan, di gaya ng literal na damit na pwede nating i-adjust para magkasya sa atin, tayo ang dapat mag-adjust para maisuot ang espiritual na pananamit. Dapat nating patuloy na baguhin ang sarili natin para masunod ang mga kahilingan ni Jehovah. Sa 13, paano natin matutularan si Pablo? Sister Quiñones? Darating at darating, masusubok at masusubok talaga tayo. Iba yung stock knowledge, iba pag nasa gera na, iba pag may kapatid nang nakasakit o ikaw ang nakasakit. Dito papasok na yung mga katangian na tatlo. O yung pinaka-first na lang, yung kapakumbabaan. Na kung minsan kahit ikaw nasaktan, ikaw na lang din mag-say sorry kasi baka nung sinitam mo siya, nasaktan din siya. Pinaalam mo sa kanyang nagkamali siya, pero nasaktan mo din siya. Kaya magsabi din ng sorry para makita niya na hindi mo gusto personalin siya, kundi meron lang talagang bagay na hindi mo gusto na nagawa sa'yo. Kaya yung pag-a-adjust dito, wag tayo sumuko kasi si Jehovah hindi rin sumuko sa atin. Maraming salamat. Sister Shares, Lara. Maganda rin pong paalala yung binanggit sa para po na ibig sabihin hindi dapat yung standards ng Bible yung nag-a-adjust para sa akin. Halimbawa, yung napapanood ka sa libangan, possible na may mali doon, pero dahil gusto ko yun, maaaring gina-justify ko ito para lang maging fit sa paningin ng Diyos. Pero natutunan ko na hindi po yun tama at ako dapat yung mag-adjust para maging katanggap sa Diyos. Magandang punto. Paano naman kung dumalaw talaga yung kahinaan natin at hindi natin napagtagumpayan sa pagkakataong iyon at naibalik natin yung luma nating ugali, ano dapat natin gawin? Hayaan na lang, ganito talaga ako Mahal ako ng Diyos dahil dito. Ganun ba ang mindset? Sister Calso Ampi. Kailangan baguhin natin ang ating pag-iisip para patunayan natin kung ano ang mali at tama at katanggap-tanggap sa Diyos na Jehovah. Marami pong salamat. Sister Calso, Sherin. Yung paghubad kasi ng lumang personalidad, hindi ito isang beses lang natin gagawin. Kaya nga ginamit dito yung salitang patuloy na baguhin ang sarili. So may mga pagkakataong paulit-ulit natin kailangang hubarin ito, pero wag na wag tayong susuko. Ayun, yan ang magandang punto. Maganda yung binanggit ng para... Sister Atamosa sa Zoom. Kaya po dun sa Roma 12:1-2, binanggit po yung salitang huwag kayong magpahubog. So kung mananatili po tayong ganito, makikita po natin kung kanino tayo nagpapahubog. Sa sistemang ito ba o sa ating magpapalayok na si Jehovah? Salamat. May nakita pa kayong punto? Brother Bautista? Yung spiritual na damit, hindi natin gagawing tailor-made ito. Gagawin nating tailor siya ba? Sukatan nyo nga ako mga Jehovah. Para fit yung spiritual na damit. Tayo ang mag-a-adjust para maisuot ito. Gagawa talaga tayo ng pagbabago. Maraming salamat. Tingnan natin yung isa pang huling karakter na ating pag-aaralan. Manatili sa espiritual na kanlungan gaya ni David, 14. Hindi lang ang espiritual na pagkain at pananamit ang kailangan natin para maging tunay na maligaya. Kailangan din natin ang espiritual na kanlungan mula kay Jehovah. Paano iyan inilalaan sa atin ni Jehovah? At ano ang kailangan natin gawin para patuloy niya tayong maprotektahan? Kumbinsido si David na puprotektahan siya ni Jehovah sa mahihirap na sitwasyon. Paano iyan ginagawa ni Jehovah para sa bayan niya ngayon? Iniingatan niya tayo mula sa anumang pwedeng makasira sa kaugnayan natin sa Kanya. Nangangako siyang hindi magtatagumpay ang anumang sandatang gagawin para ipanlaban sa atin. Makapangyarihan si Satanas, ang mga demonyo niya, at ang mga umuusig sa atin. Pero mas makapangyarihan si Jehovah
kahit patayin nila tayo, bubuhay niya tayong muli. Tinutulungan din tayo ni Jehovah na makayanan ang mga alalahanin para hindi tayo huminto sa paglilingkod sa Kanya. Ginagamit din niya ang mga kapatid para patibayin tayo, pati na ang mga elder para pastulan tayo. At kapag dumadala tayo sa pulong, na ipapaalala sa atin ang mga pwede nating gawin para patuloy tayong maprotektahan ni Jehovah. Basahin natin awit 27:5. Si Gab, pakisuyo. Dahil itatago niya ako sa kanyang kanlungan sa araw ng kapahamakan. Itatago niya ako sa lihim na lugar na tolda niya. Ilalagay niya ako sa ibabaw ng isang mataas na bato. Maraming salamat. Tingnan natin yung tanong, paano naglalaan si Jehovah ng espiritual na proteksyon sa bayan niya? Gamitin natin yung teksto. Pwede rin yung larawan. Ano matututunan natin? Brother de Los Angeles. Katulad po sa larawan, makikita natin dyan yung isang sister na nagkokomento at possible yung regular tayo na dumalo sa pagpupulong kapag wala naman talagang mabigat na kadahilanan. Maraming salamat. Pulong lang ba yung ginagamit ni Jehovah para mapaglaanan tayo ng espiritual na pangangailangan? Ano pa? Brother Flores. Kaya naglaan din si Jehovah ng mga pastol. Tanda natin na talagang si Jehovah ay sa maibiging pastol. Hindi lang pati sa mga kapatid ay ginagamit din niya para pastulan ang bawat isa sa atin. Maraming salamat. Maging yung mga kapatid sa kongregasyon, hindi man directly nagpapastol, pero tinutulungan ka nito para mapatibay. Kaya makikita natin doon sa awit 27:5, ano si Jehovah? Ano yung binibigay niya talaga sa atin? At paanong napatibay nito si David? Sister Austria. Ang sinabi niya, itatago niya sa kanyang kanlungan sa anumang kapahamakan. Maraming salamat. So naging kanlungan si Jehovah. Tingnan natin kung paano niya ito ginawa sa 16. Kapag sumusunod si David sa gabay ni Jehovah, naiwasan niya ang kapahamakang nararanasan ng mga sadyang gumagawa ng kasalanan. Pero noong sinuway niya si Jehovah, naranasan niya ang resulta ng maling desisyon niya. Hindi siya prinotektahan ni Jehovah sa mga naging epekto nito. May mga panahong nagdurusa rin si David kahit wala siyang ginagawang mali. Paano iyan hinarap ni David? Sinabi niya sa panalangin ang lahat ng nararamdaman niya at pinatibay siya ni Jehovah. Tiniyak ni Jehovah na mahal niya si David at na hinding-hindi niya ito pababayaan. Sa 16, paano prinotektahan ni Jehovah si David? Paano niya ginawa yung awit 27:5? Paano niya ginawa? Sister Calso. Binigyan si David ng karunungan, kaunawaan at katotohanan na siyang nagbabantay sa kanyang kaisipan. Dahil sinuwa niya si Jesus na Jehovah sa maling desisyon, inalis niya ang proteksyon. Dahil sa dami nating maunawaan, sa harapan ng Diyos na Jehovah, manatili tayo sa pag-ibig ni Jehovah sa Kanya at hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat. So nakuha niya yung protection habang, ano? Sister Masangkay. Nakuha niya yung protection habang sinusunod niya si Jehovah. Okay, dapat maliwanag yun sa atin. Tingnan natin kung paano natin yun matutularan sa 17. Matutularan natin si David kapag hinihingi natin ang gabay ni Jehovah bago magdesisyon.
Dapat nating tandaan na minsan nakakaranas tayo ng pagdurusa dahil sa maling desisyon natin at hindi dahil sa pinabayaan tayo ni Jehova. Paano naman kung makaranas tayo ng pagdurusa kahit wala tayong ginagawang mali? Sabihin natin ang lahat ng nararamdaman natin kay Jehova. Siguradong papagaanin niya ang loob natin at ipapadaramdam sa atin na mahal niya tayo. Paano natin matutularan si David? Sa 17. Sa Zoom tayo? May Julio family? Okay. Tutularan natin si David kung lagi tayo magpapagabay kay Jehovah. Pero tandaan natin, kahit na nagpapagabay tayo kay Jehovah, may problema pa rin. So may provision naman si Jehovah para tulungan tayo. Nandiyan yung panalangin. May hihingi tayo ng lakas kay Jehovah sa panalangin. At yun ay isang paraan na tulad ni David, palalakasin tayo ni Jehovah. Maraming salamat sa maliwanag na sagot. Huling para po, patuloy na umasa sa gabay ni Jehova sa 18. Maligaya ang mga nakakaunawa na kailangan nila ang Diyos. Yan ang taunang teksto natin para sa 2026. Napakahalagang tandaan natin iyan. Bakit? Napapalibutan tayo ng mga tao na hindi naniniwalang kailangan nila ang Diyos o na sumasamba sa kanila o sa Kanya na sa maling paraan. May iba naman na umaasa sa gabay ng tao. Hindi tunay na maligaya ang mga taong iyan. Kaya huwag natin silang tularan. Lagi tayong umasa sa espiritual na pagkain na ibinibigay ni Jehova. Patuloy nating isuot ang bagong personalidad at manatili tayo sa espiritual na kanlungan na inilalaan niya. Maraming salamat, Brother Libre, sa pagtulong sa amin sa pagbabasa. Sa 18, ano ang iniisip ng marami sa ngayon at ano ang dapat nating gawin para patuloy tayong gabayan ni Jehova? Sister Libres. Ayan, marami talaga sa mga tao ngayon na hindi naniniwala na kailangan nila ang Diyos o ang spiritual na pangangailangan. Kasi kung papansinin natin, yung mga taong ang pinakamayaman na sa mundo, sinasabi pa rin nila na hindi sila maligaya. Kasi pakiramdam nila may kulang pa sa kanila. Bakit? Yun ay dahil kulang o wala sa buhay nila ang Diyos o spiritual na paglalaan niya. Nilalang kasi tayo ng Diyos na may damdaming pangangailangan sa Kanya. Yan ang hindi na napupunan ng mga tao, kaya hindi sila maligaya. Kaya dapat tandaan na nga natin yung taunang teksto natin ngayong 2026 na mas mapalad tayo at maligaya dahil nauunawaan natin na kailangan natin ng Diyos at nasasapatan natin ang pangangailangan na iyan. Maraming salamat. Tingnan natin yung larawan. Ano matutunan sa atin yan? Sa Zoom tayo? Sister Di Macali? Doon po, sabi, dapat po patuloy natin tanggapin ang espiritual na pagkain, pananamit at kanlungan na inilalaan ni Jehovah. Kasi yun po talaga ang bibigay ng tunay na proteksyon. Okay. Keyword, patuloy. No? Kaya kahit matagal na tayo, baguhan, yan, patuloy tayo sa pagsulong. Maraming salamat mga kapatid. Dito tayo sa repaso. Paano tayo makikinabang sa inilalaan ni Jehovah na una, spiritual na pagkain? Sister Maglangit. Nakikinabang po tayo sa provision ni Jehovah ng spiritual na pagkain kapag regular tayong nagbabasa ng Bible, nakikinig tayo sa mga meetings, at ina-apply po natin sa buhay natin yung mga natutunan natin. Nakakatulong din po ito para lumakas yung pananampalataya natin at makagawa tayo ng mga tamang decisions. Yun, tulad ni Pedro. Ito naman, paano tayo makikinabang sa inilaan ni Jehovah na espiritual na pananamit? Sister Umali. Tulad ni Pablo, kapag patuloy nating hinuhubad ang lumang personalidad at isinusuot ang bagong personalidad, nababago nito ang paraan ng pag-iisip at pagkilos at nasusunod natin yung mga kahilingan ni Jehovah. Maraming salamat. Huling tanong, paano tayo makikinabang sa inilaan ni Jehovah na espiritual na kanlungan? Lumayo tayo sa kanlungan. Sister Sangkay.
Yung spiritual na kanlungan, ito yung inilalaan ni Jehovah para sa ating lahat, na kung saan pwedeng tumulong po yung mga kapatid sa pananampalataya, ganun din po yung mga elder, at ganun din po yung maingat at tapat na alipin na handa sila na tulungan tayo sa mga spiritual na bagay para tumibay lalo yung ating pananampalataya. Ayan, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Nakinabang tayo sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ulitin ko yung ating taunang teksto para sa taong 2026. Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos. So ito, para sa inyo, para sa mga Bible study, at gusto rin nating ipaunawa ito doon sa mga inaaralan natin sa Biblia. Kasi alam natin na dito lang makakamit natin yung tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa inyo muli mga kapatid at sarahan natin ang pagpupulong natin sa umagang ito sa pag-awit. Awit bilang 162, Kailangan Ko ang Diyos. At pagkatapos ay hilingan natin si Brother Georgine Bautista na pangunahan tayo sa pansarang panalangin.